Welcome to Shiloh Ecclesia. Our senior pastors, Pastor Rowley and Pastor May Garcia. Our ministry was founded and established in 1999. Another great and a powerful Sunday. Ang muli na namang nangyari sa ating Sunday celebration. The Lord has taught us how to pray and how to conquer the plans of the enemy through our prayers. Sa nangyaring service, nagkaroon ng isang powerful corporate prayer sa buong congregation na kung saan nasaksihan at napatunayan na ang kapangyarihan ng tunay na panalangin ay kayang kumilos sa buhay ng mga tao. The Lord has changed the way we see prayer. Kaya naman, we encourage you to join in our different prayer session to empower and strengthen our spirit. Now, for our updates and announcement. We would like to invite you to our prayer perimeter. You can join every morning from Monday to Friday at 4:30 a.m. And you can also join every night from Monday to Thursday at 8 p.m. We invite you also on our House of Power every Friday, 7 p.m. face-to-face at Shiloh Building. And still, ongoing pa rin ang ating cross-prayer time slot. You can choose what time from 12 midnight, 3 a.m., 6 a.m., 9 a.m., 12 noon, 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m. and pray for at least an hour. Last but not the least, we invite you next Sunday para sa ating Sunday celebration. May 25, 2025, 9:30 a.m. at Shiloh Building. See you there! Let's continue to fight and fight the good fight of faith through our prayers. Ako po si Lawrence Timbal, nag-uulat at ayan ang atid ng pagpalang balita dito lang sa Shiloh Good News. Thousand generations are falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. To all of those who've gone before us, to all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Once more, 1,000 generations, 1,000 generations, falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. And your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, and holy forever. Once more, we're gonna sing 1,000 generations, 1,000 generations. We're falling down and worship to sing the song of ages to the Lamb. All have come before us, all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name
greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, and holy, you are lifted high, holy, and holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. All creation cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. We worship you, Lord. All creation's holy, you are lifted high, holy, holy forever. Say your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Oh, we worship you, Lord. Lord Father God, we thank you for this evening. We continue to worship you, God, and honor your name and glorify your name. We give you thanks and all the praises, honor and glory belongs to you, Father. We give you praise in the name of Jesus the Christ. Amen. Amen. I'm Cecilia Gallardo from Las Piñas, and thanks God dahil po
yung na-feel ko yung presence ng Lord. Nung time po na nakaupo po ako, talagang naramdaman ko na yung sa time ng ministry na talagang na-feel ko yung presence ng Lord, yung Holy Spirit, talagang naramdaman ko yung move niya. And then naramdaman ko si Holy Spirit na tinatouch ko kasi nga, Lord, sabi ko may mga nararamdaman po ako sa mga katawan ko. Lahat ng sinabi ni Pastora, yun yung nararamdaman ko. Pero Lord, alam ko, tinouch mo ko. And nung time na nasa presence ng Lord ako, naramdaman ko na tinatouch ko ni Holy Spirit, ni Lord Jesus. Sabi ko, Lord, thank you, kiniklaim ko yung complete healing. And then, sinabi ni Pastora na doon sa parting side na yun, na kung saan doon ako nakaupo. A portal open in this side. Rindiaraya sa taralamak is a bright. Araya sa taralamak. May liwanag. Sabi ko, Lord, andito ka sa presence na to. And then sabi niya, pumunta sa unahan. And then nung pumunta po ako sa unahan, naramdaman ko yung fire. Yung fire na yun, na kung saan ang init-init na nung nung pakiramdam ko. And then hindi ko na maramdaman, talagang iba na yung nararamdaman ko, yung talagang nanginginig na yung buong katawan ko. And then tinouch ako ni Pastora, biglang sa pag-touch niya, nag-roar yung kamay ko sobrang nakita ko yung init, yung fire. And then sabi ko, Lord, alam ko you will use me sa binigay mong fire sa akin, kasi nakita ko talaga yung fire, yung presence, naramdaman ko yung init, ang lumalabas sa bibig ko, yung roar ng roar. Hindi ko alam bakit nag-roar ako. Siguro kailangan lalabanan ko yung mga enemy na kung saan gagamitin ako ng Lord, kasi sabi nga ni Pastora na yung mga tinawag dun sa place na yon, nagagamitin talaga ni Lord. And thanks God, I'm the one na isa po ako sa mga tinawag ng Lord na on fire. And then yung presence ng Lord, kasi yun yung hinihingi ko nung time na nakaupo ko. Lord, I want to be on fire to share the word of God, and I want, Lord God, nag-use me, and talagang na-feel ko yung presence ng Holy Spirit. And thanks God na talagang God will answer me sa mga hinihiling ko. And thanks God, naramdaman ko yung fire, and patuloy na pinag-pray ko, inaas ko sa Lord na continue yung fire na ito na nararamdaman ko. And thanks God, I really praise God, tinataas ko ang patuloy na pagpupuri sa Kanya. In every day of my life, I always praise Him in the name of Jesus. Thank you, I give all the praises in Jesus' name. Of God come in our lives. Perfect day to everyone. Welcome to SRO Shiloh Reaching Out. I'm so excited sa pag-uusapan natin ngayon. There's so many things going on right now in the world around us, pero napakasarap pag-usapan ang Kingdom of God. What is really the Kingdom of God? Pag narinig nyo, ano ba ito? Kaharian ba ito? Castle ba ito? Lugar ba ito? Building ba ito? Templo ba ito? Now, you're gonna learn, you're gonna know, you will have a revelation. Magpapahayag sa inyo ang Panginoon na mahalaga ang Kingdom of God o ang kaharian ng Diyos. You know what? God has made us kings over the earth, and man has absolute authority over the earth. Nung create o nilikha ng Diyos si Adan, binigyan niya ito ng kapamahalaan at kapangyarihan para pamahalaan ang lahat ng narito sa earth na ito na create ng Lord. Makikita niya sa Genesis 1:26. He became the ruler. Sabi niya, then God said, let us make man in our own image according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea. So malaki, maliit na isda, siya ang namamahala. Okay, at sabi po dito, and over the birds
of the sky over the cattle and over all the earth and every creeping things that creeps on the earth. So lahat daw ng gumagapang, lahat ng naglalakad na creature or mga hayop sa daigdig na nilikha ng Lord, pamamahalaan ni Adan. Yun ang kanyang binigay na authority ng Lord. Then, sa 27, God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. So naglikha ang Diyos ng dalawang kasarian, isang lalaki at isang babae. Wala na pong kasunod yun. Male ang fly and fill the earth. Ang ganda talaga ng vision ng Lord para sa mag-asawang ito. Na sila ay mag-subdue, mamahala, para bihin, and they will be the rulers. So noon po talaga, they talk to the trees. They talk, inutusan nila mag-bear ng fruits, at kung ano pa ang dapat nilang sabihin, pinangalanan nila yung lahat ng hayop, lahat ng puno. So talagang yan ang ruler. Binigyan sila ng wisdom na katulad ng Diyos. Kaya nga they were created in the image and likeness of God. So, at sabi dito, you have to fill the earth and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and even every living thing that moves on the earth. So verse 29, then God said, behold, I have given you every plant yielding seed. So kinakausap talaga ni Adan and Eve ang mga tanim nung panahon na yon. Sinasabi niya, magpakarami kayo, magpakataba kayo. It shall be food for you. Kasi nagsusupply yun ng pagkain nila sa araw-araw. And to every beast of the earth, and to every bird of the sky, and everything that moves on the earth, and which has life. So lahat ng may buhay, lahat ng lumalaki, mapapuno man o mga hayop, God has given them all the authority. Amen. So walang hayop na nakakakagat kay Adan. Kung di lahat sila, pag dumadaan si Adan, nire-respeto nila, binabow down nila. Kasi alam ng mga hayop na yun ang role ni Adam and Eve, ang mamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. And there was evening and there was morning and the sixth day. So ito na yung creation, So sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao talaga ay so special. Hindi lang sila kawangis ng Lord. Ibig sabihin, meron silang wisdom na katulad ng Diyos. Meron silang kakaiba, special. They are like small gods. Amen. Kasi nga, meron silang katulad ng spirito ng Diyos. So, yun ang kaharian na binigay sa kanila. When you say kingdom, kaharian, it refers to God's rule and reign both in the present and the future. So, may kaharian ng Diyos. Kaya nga makikita mo na sabi dito sa Revelation 11 verse 15, in-establish ng Diyos ang kanyang kingdom o kanyang kaharian. Sabi dito, where the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ. So, authority yun. Pag sinabing may kaharian, may pamahalaan, maghahari ka at mamamahala doon sa kaharian na yon. God created men to rule over the world. Kaya, alam mo, pag ikaw ang nilikha ng Diyos, you and me are created by God. We are so special in the eyes of God. Talagang kakaiba yan. Mamamahala yan. Wow. So, what I said again, the kingdom refers to God's rule and reign. Magkahari siya. Siya ang dapat naghahari sa kanyang kaharian.
So God wanted to extend, actually, ang first kingdom of God is in heaven, sa langit. So outside this earth and universe is the kingdom of God, sa langit. Okay, we call it heaven. So beyond the kingdom of God, gusto niya magkaroon ng extension. Ha? Para kaya gusto niya na sakupin, nilikha niya yung tao para sakupin yung daigdig, na siya ang mamamahala at mag-i-influence ang Lord sa buong daigdig, at doon niya i-extend niya yung kingdom of God niya sa langit dito sa lupa. Kaya nga ang prayer sa Matthew 6:9-13, this then and how you should pray. Our Father in heaven, sabi niya ganyan, di ba? Ay, yung ending doon, what is this? Yung first, yung beginning ng prayer na, this then is how you should pray. Our Father in heaven. So pag nanalangin tayo, Ama sa langit, holy be your name. Kasi holy ang Diyos eh. And your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ang prayer dapat natin, Lord, sa araw na ito, mangyari yung kalooban mo, na kung anong meron doon sa langit, kung ano man ang nakalagay doon sa buhay ko, nakatala sa langit, mangyayari dito sa lupa. You are extending the kingdom of God in heaven here on earth. Amen. So, again, Matthew 6:10, your kingdom come, your will be done. Ang kaharian mo, ang kalooban mo, doon sa kaharian mo, ang mangyari dito sa lupa na parang nasa langit. Wow, sarap nun ha? So whatever blessings in heaven, whatever is it over there, sa kingdom of the Father in heaven, it shall be done here on earth, sa buhay mo at sa buhay ko. So if you are a believer in Jesus Christ, nasa puso mo siya, may relasyon ka sa Kanya bilang ama at anak, then ang citizenship mo, parang impasing ka lang dito sa lupa. Ang talagang final na citizenship mo ay sa kingdom of God in heaven. Amen? So sabi nga dito, you are no longer of this world. You are a citizen of heaven. So welcome, heavenly citizen. So the kingdom of God, balik ulit tayo. Ano ba talaga yung kingdom of God? It refers to God's reign. Kasi kaharian niya yun eh. Sa isang kaharian, merong isang hari na nagro-rule, na nagre-reign. Siya yung namamahala, siya yung nasusunod. Kaya sabi niya, it refers to God's reign on earth. So saan maghahari ang kaharian ng Diyos dito sa lupa? Saan? Sa puso ng tao. Amen? Pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, pinagharian ka na ng kaharian ng Diyos. Amen? So, siya na ang masusunod sa buhay mo. Hindi mo lang siya Panginoon, kung hindi siya ang hari ng buhay mo. And you have to obey. Sumusunod ka. Di ba? May batas na siyang ilalagay sa buhay mo. May mga rules, may mga blessing siya na ibibigay sa iyo. Pero gagawin mo, tatanggapin mo yon, at kung papaano mo yon patatakbuhin ayon sa kaharian niya. Amen? So, ang sarap, no? Ano ba talaga ang meron dito sa kaharian ng Diyos? Okay? So, there are 3 characteristics of the kingdom of God. 3 ang makikita mo sa kaharian ng Diyos. Unang-una, let's go to righteousness. The kingdom of God is righteous. Ano ba yung righteous? Matuwid. Walang bali-baliko. Walang pagsisinungaling. Malinis, tama, righteous. You have, ang position mo ngayon, dahil tinanggap mo si Jesus, is you are righteous.
you are right standing with God. Unti-unti nang itatama niya ang buhay mo, itatransform niya ayon doon sa kaharian niya. Kasi in the kingdom of God, people live there with righteousness. Matuwid, may holiness, hindi balubaluktot, hindi nagko-compromise. Kailangan kung ano ang meron doon. So ano ang unang-unang meron sa kingdom of God? Number 1 is righteousness. Matuwid, malinis, walang hindi ka na nagko-conform sa mundong ito. Pag ang mundong ito ay may sariling kaharian, sino ba ang naghahari dito? Hindi ang naghahari dito ang Diyos. Ang naghahari dito ay si Satan. Ito ay naging mundo niya. So pinapatakbo niya ito sa mga maling pamamaraan dahil kaharian niya, siya ang hari. So, meron ditong lust, meron ditong away, meron ditong gera, meron ditong hindi siya patas, hindi siya tama kasi hindi naman siya kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay sa langit. At dahil tinanggap po siya, rule, doon siya namamahala, doon siya sa buhay mo. Kaya ang buhay mo unti-unti na dahil may Holy Spirit na kinakausap ka niya na kailangan pag pumili ka, matuwid at tama. Amen? Praise God. So righteousness, when you are living in the right standing with God, you're living with right, tama ang pamumuhay mo, walang compromises, walang pandaraya, walang kasinungalingan, walang kung ano-ano na mali. Ibig sabihin, naghari na si Jesus, yung kaharian niya sa puso mo at sa buhay mo. Amen. Next is peace. Ano ang nilalaman ng kaharian ito? Sa kaharian ng Diyos sa langit, there is so much peace. Peace that the world cannot give you. So may kapayapaan talaga doon. Hindi magulo, walang confusion doon, walang double-minded doon, walang nalilito, walang naaaligaga, walang namumroblema. Bakit? Kasi may peace. Payapa ka doon. Ang mga tao doon payapa sa isa't isa. Ang mga tao doon payapa dahil alam nila na nasa kaharian sila ng Diyos at may-ari sila. That's why sa buhay natin ngayon, maghahari ang kaharian niya sa pamamagitan ng peace or kapayapaan. Magkakaroon ka ng peace kahit napakagulo ng mundo mo, you stand on the peace of God. Hindi mo ibebenta yan. Kahit magkagulo sila, bahala kayo sa mga problema ninyo. Basta ako, I reign, the kingdom of God reigns in me through peace. So, talagang yung mind mo is at peace, hindi magulo. Yung hindi ka sumasama sa magugulong bagay. Hindi ka nakikinig sa magugulo. Bakit? Because as an individual who received Jesus, natanggap mo sa kaharian niya, ay kapayapaan. So kung mayroon kang Jesus sa puso mo, may relasyon ka sa Diyos, the God of peace, which is also the Holy Spirit who reigns with you, you will live in perfect peace. Amen? So ano yon? Mapayapa ka. Cool na cool ka. So number 3 is the joy of the Holy Spirit. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Ano ba yung joy? Masaya ka. Yung kasayahan mo hindi nakukuha sa paligid mo. Ang kasayahan mo dahil si Jesus pumasok sa puso mo, tinanggap mo siya, nag-reign. Yung kaharian niya nasa iyo ngayon, nasa puso mo. Si Jesus, yung hari, nung kaharian na tinanggap mo. So, pag meron kang kapayapaan, pag tama ang buhay mo, at may kapayapaan ka, definitely you have joy. Yan ang huwag mong ibibigay. Do not allow anybody, even demons, even Satan, to steal the joy in your heart. Amen?
Wala po yun sa kay may pera ka, kay wala, kay meron kang bahay o wala, kay mansyon a kubo. Basta meron kang joy, it will not affect anything in this world. Because remember this, Jesus lives inside of you. The kingdom of God comes upon you. The Holy Spirit now is living inside of you. You become the temple, you become the kaharian of God, at nandun ang matuwid na buhay na katulad ng Diyos, mapayapang buhay na meron ang banal na Espiritu ng Diyos at merong kagalakan. So you can put a smile in your lips no matter what. Masaya ka, you choose to be happy kasi you are in the kingdom of God. Isipin mo lagi, ang saya-saya ko, nasa akin. Alam mo, pag nakuha mo na ang tunay na kaligayahan sa mundo, ay makikita mo lang kay Jesus. When you have Jesus, parang ikaw na ang pinakamayamang tao sa mundo because it is only in Jesus. Kaya dito sa mundong ito, hindi mo matatagpuan ang peace. Even say they say peace talk, buka dyan, magulo na. There's no such peace. Only Jesus have the peace in your heart. Only Jesus can bring joy in the troubled world. Amen? So napakasarap ng mamuhay na si Jesus ang nag-ahari sa buhay mo at ang kaharian niya ay na-establish sa iyo. So hindi po siya bato, hindi po siya kung ano-ano, hindi po siya castle, hindi po siya tao, kung hindi si Jesus as God become and reigns in our heart as the Lord who has the kingdom that rests upon us. Amen. So, napakasarap po mamuhay ng kasama si Jesus because His kingdom will be upon you. So, ibibigay ko na po sa kayo sa inyong mga the reachers na kung saan magpapatanggap sa inyo sa Lord. You know why? Why not close your eyes right now and just receive Jesus as your Lord and Savior, and that this kingdom shall come upon us. Amen. At maghari si Jesus sa buhay mo. Okay, close your eyes and say, Father God, I thank you that you created me. Nilikha mo ko, Diyos, na kawangis mo. Meron akong puso, damdamin na katulad mo. Gusto kong buksan ang aking puso sa iyo. Patawarin mo po ako, Jesus. Forgive me for all of and now. Mga tinago ko, walang nakaalam, but only you can see the inside of me. Forgive me through the blood of Jesus. Lord, alam kong napako ka sa cross. From heaven, you come here on earth and died on the cross for me. Thank you for the shed blood. And Lord, cleanse me. Hugasan mo ako. Patawarin mo ako. At sa oras na ito, I open my heart, my whole life to receive you as my Lord and Savior. Let your kingdom come reign in my life, and that you will be the Lord that reigns in my life forevermore. Thank you that you have written my name in the book of life so that it will be written in the kingdom of God. Salamat po sa buhay na kaaya-aya, sa buhay na walang hanggan, na ibinigay mo sa akin dahil kay Kristo Jesus. Salamat po, ako'y ligtas na, malinis, binahanal, at tinatanggap ko ang kapayapaan, ang matuwid na puso't pamumuhay, at ang kagalakan na nagmula sa iyo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So that will be
Kung yan ay pinanalangin mo galing sa puso mo, welcome to the family of God. Welcome to Shiloh. And this time, ito po ang spiritual family na ibinigay sa inyo ng Lord para tulungan kayong lumago, makilala pa ng malalim si Jesus, at yung relasyon nyo ay mag-grow ng mag-grow hanggang sa yung authority, kapamalaan, kapangyarihan na binigay sa inyo ay fully will understand how to use it. God bless everyone. Welcome to the family of Shiloh. The next week again, I'll see you at magpapatuloy tayo sa Kingdom of God. I love you. God bless everyone. And this is your pastor, Pastor May, together with Pastor Rolly. Receive a revival.